Duterte, siya mismo ang nagpapangalan. Tama, Chairman? Yes. Pinapangalanan niya talaga. So, walang takot talaga, no? Ngayon, may pinangalanan si Saldico. Mano pa naman, banggitin. Yun ang sinasabi ni Chairman, di ba? Banggitin ni Presidente yung mga pangalan na dapat imbestigahan. Hindi yung, sige, imbestigahan lahat ng sinabi ni Saldico. Sino ba yon? Tama? Kung wala kang takot, sasabihin mo sa... Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Yes, hello. Kay Nico Caramba. Shout out. Okay na audio ko. Hindi kasi gusto mong i-try kung itong binigay sa akin mic ni Banat ay gumagana sa Facebook Live. Kasi sabi ni MJ Mondihar, pag Facebook Live, parang ambient lang daw siya. So, can you confirm kung malinaw ba yung audio natin? Kung naririnig niyo ako, maigi. Tapos kwentuhan tayo, then pag-usapan natin yung mga issues na gobyerno ngayon. Kasi hindi tayo makapag-live, makapag-upload sa Facebook sa YouTube today dahil magbabiyahe tayo. So, kita-kits yung mga kababayan natin dyan sa Tokyo, Japan. So, kita-kits tayo dyan, mga bossing. Ayan, loud and clear. Ayan, very good. Very mabuti. Kamusta naman ang inyong mga araw? Dahil medyo magino na tayo yung mga dahil medyo magino na tayo yung yung pango ng jacket ko, may baul. Ayan, so ibig sabihin, okay pala itong okay pala for Facebook Live itong mic na pinamas ko sa akin ni Banat. Kasi meron akong dalawang mic. Meron akong isang mic na meron akong isang mic na yung DJI Mic 2. Malaki kasi yung dongle nun. Kaya pag kinakabit ko yung dito sa aking cellphone, masyadong malaki. And mas malakas siya mag-consume ng battery dahil nga may LED control siya. So, ito kasi maganda to. Maliit lang yung niya, yung receiver niya. So, okay siya. Shout out kay Obinke, Evangeline, Mary Ann, shout out, mabuhay. Kay Ernesto, ang lamig na ngayon dyan sa Japan. Ay, kita-kits tayo dyan. Shout out kay Pids Avila. Mary Ann Abad, mabuhay. Watching from Tokyo. Hello, Chan. Kita-kits tayo dyan sa Tokyo. We're gonna be staying in Tokyo for the whole month of December until next year na. Diyan tayo papasko, tsaka magbabagong taon. Usually, kami ni Banat, magkasama talaga kami pagka-Pasko, tsaka bagong taon. So, yan, kikita-kita tayo dyan. From Okinawa, hello, arigato gozaimasu.
No sound? No sound. Akala ko ba okay yung audio? Bakit no sound? Hello, Nene. Nene Ruales. So may nagsasabi no sound daw. Shout out kay Jen's Passion. May pag-usapan natin yung yung Noche Buena. Si Banat Bay. Meron siyang Noche Buena, meron si Banat Bay na Noche Buena, pandagdag Noche Buena. Parang 500 pesos yata yung ginigigas niya. Oo, pero sabi ni shout out sa kaibigan ni Jerry na in-unfriend daw siya dahil kay BBM. Ay, from Bohol, mabuhay. Maayong udto sa inyong tanan. Ay, thank you very much, Shana. Yes, lagi tayo nag-iingat. Ayun, Remy Ogardo, shout out sa iyo. Shout out kay Maria Jenny Capricho. Have a blessed day. Ayun nga, namimili si Banat Bay ng ay, oo, meron dyan, ha. Ay, thank you very much sa Stars, kay Kate Molina. Merong dyan sa Hong Kong, yung signature campaign for PRD. So, sa mga OFW natin dyan sa Hong Kong, punta lang kayo sa mga total Sunday ngayon, baka wala kayong pasok, punta lang kayo dun sa designated area kung saan nagkakandak ngayon ng signature campaign for PRD. Malaking tulong yan, at least makita natin yung support, kung gaano karami yung support, baka sakali, kung gaano karami yung makukuha natin mga signatures, baka sakali may pakita natin yun sa ICC. Tapos kasi ang assumption ng ICC, si Pangulong Duterte, majority ng mga Pilipino, hindi siya gusto. So, kailangan may pakita natin yun sa buong mundo. Yung assumption na yun is mali. Hindi totoo. Pakita natin na totoong mga tao tayo, may bilang tayo, na majority ng mga Pilipino supports Pangulong Duterte. Shout out sa mga taga-Cotabato City, mabuhay kayo. Yun nga, meron tayong pinamimigay. Si Banat Bay may pinamimigay siya. May pinamimigay si Banat Bay na 5. Hindi ko alam kung 500 yung ginigigas siya, pandagdag sa Noche Buena. So, tayo rin, ganun din ang gagawin natin. Mamimili tayo ng mga maswerteng banateros dito sa Pilipinas. Huwag na yung mga nasa abroad, kasi kayo naman mga nasa abroad, naman kayo marami naman kayong may means naman kayo para may padala yung pamasko sa pamilya nyo. Dito sa Pilipinas kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Sobrang dami talaga naghihirap dito na kailangan talaga nila ng konting tulong. And once a year naman tayo nag-celebrate ng Pasko. So, gusto naman natin kahit pa paano makatulong tayo sa mga ilan na mga kababayan natin na talagang alam natin na medyo naghihirap sa buhay. Tapos, namigay tayo ng dagdag na pag Noche Buena nila, kasi alam ko talaga na yung 500 pesos na ina-allocate or yung budget na 500 pesos is hindi talaga yung sapat for hindi talaga siya sapat for kaya lang ayusin ko lang ayusin ko lang yung aking yan, dito ko lalagay para makinig yan. So ayun na, hindi sapat yung 500 pesos na yung ina-allocate nila or budget for Noche Buena. That is why mamigay tayo ng dagdag additional na 1,000 pesos para kahit pa paano makapagbigay naman tayo ng konting ligaya. Pero syempre limited yung funds natin. So I'll just allocate at least mga 20 lucky banateros dito sa Pilipinas na mapapadala natin via GCash ng
pandagdag. 1,000 pesos pandagdag sa kanilang Noche Buena budget. So, baka meron sa inyo dyan, yung mga solid, legit na mga banateros dyan sa abroad na makakaluwag-luwag naman. O kung gusto nyo dagdagan yung ano natin, yung mga mabibigyan natin, it's up to you. No, it's up to you. O yung mga nananawagan tayo sa mga solid banateros dyan sa ibang bansa, ay anharot. Bawasan mo naman yung ano mo, bonus mo. Oo, mag-ano ka naman, mag-sponsor ka naman ng mga 10 na mga mabibigyan natin, di ba? Malay mo naman. Oo, di ba? Malay mo si Ate Mayel, magbigay ng 5,000 para sa 5 tao. O di ba? Dito ba dami yung natutulungan natin? So, ibibigay natin yan sa ano? Ibibigay natin yan sa mga December 23 mag-live tayo, tapos kukuha tayo ng mga karapat-dapat dito para karapat-dapat para saan pwede mag-send kayo kay Boss Dada, send kayo sa akin. Pwede kayo mag-send sa akin via Gcash kung gusto nyo tumulong. Bawa, meron kang 1,000 o isang tao na yun. Di ba? Meron kang 2,000, 2 tao na yun. Pero ako siguro hanggang mga 20 to 30 person yung kaya natin. So supposedly, yung pamasko ko sa sarili ko na 30,000, ibibigay ko na para kahit pa paano. Kasi ako naman, sigurado ako sa Noche Buena, lilibre ko ni Banat Bay. Pag nag-Noche Buena kami ni Banat Bay, libre yan. Siya nang sumasagot. And yung family ko naman, okay naman sila. Diyan naman yung mga ano. Nag-PM ako sa'yo, boss. Sige, Snowy. Pagtapos nitong live, sagutin ko yung PM mo. Para, PM lang kayo sa akin, dun sa mga interesado na dumagdag. Magano tayo, tulungan, diba? Kumbaga, good deeds. Kasi ako, simula nung, kasi ako galing talaga ako sa hirap. Grabe. Galing ako sa hirap, galing ako sa halos, ako nagpaaral sa sarili ko, ako nagpatuloy sa sarili ko because yung mga parents ko, hindi sila able. Malakas sila pero wala man sila mga pinag-aralan. So hindi sila nakakuha ng magandang trabaho. Ang nanay ko, hindi naman nagtrabaho. Nanay ko, housewife. Ang tatay ko na nagtrabaho sa amin. Labor lang din naman ang tatay ko. So talagang dumating ako dun sa panahon na talagang hirap buong taon. Pero every Christmas, laging meron kaming handa. Kahit na mahirap ang buhay. Ang tatay ko, at saka ang nanay ko, they made sure na every Christmas, meron kaming handa. Alam nyo, natatandaan ko nga, nung bata ako, pag binilan ako ng pamasko ng mga magulang ko, let's say, sapatos. Kaya ako sobrang ko ngayon sa sapatos. Sobrang, yung kay Guanzon. Sige, mamaya pag-usapan natin. Sige, pag-usapan muna natin yan kay Guanzon. Tama yan. Sige, mag-open kayo ng topic tapos magre-react ako. So, unahin natin yan yung kay Guanzon. Huwag na natin pag-usapan yung buhay ko dahil wala namang kwenta yung buhay ko. Yung kay Guanzon, tama lang yun. Tama lang na na nag-react siya ng gano'n. And mind you, this is Attorney Guanzon. And Attorney Guanzon is really a loud person, not type person na agaw eksena at papansin, pero she's really vocal sa kanyang nararamdaman at sa kanyang karapatan. And you know na si Guanzon is a lawyer, and she's not just a lawyer, dati pang mayor yan, and naging naging napakataas ng posisyon yan. Thank you very much sa Excellent Stars, kaya napakataas ng posisyon yan sa Comelec.
O nag-apply pa nga yan ng ombudsman eh. Muntik pa nga maging ombudsman yan. I believe nung panahon ni Pangulong Duterte, she was eyeing for an ombudsman position na isa siya sa mga nag-a-aspire na maging ombudsman ng panahon ni Pangulong Duterte. Pero ang nanalo kasi nun si Samuel Martires. So, yun ang ano natin. So, I mean, ang istorya is kumakain siya, medyo nasamid siya sa kanyang kinakain, medyo maanghang yata, so naubos siya. So meron yatang isang mag-asawa na yung lalaki is Chinese, na sinita siya na bakit ka umuubo, o kung may sakit ka, bakit nandito, bakit nasa mall ka, umuwi ka, go home, ginanon daw siya. So syempre knowing Attorney Guanzon, hindi yun papayag na sa sarili kong bayan, senior citizen na siya, PWD pa. Tapos gaganon-ganunin mo lang, mamaliitin mo. So, kung matapobre ka, putya, matapobre din ako. Eh di kupalan tayo. Kaya nagwala siya. At sinabi niya nga doon sa tao na kung meron kang sakit, kung natatakot ka sa ubo ko dahil may sakit ka, o dapat ikaw ang wala dito sa mall kasi may sakit ka pero nandito ka sa mall. Eh ako wala akong sakit, naubo lang ako. Sabi niya, so kung sa karapatan, may karapatan kung sino yung nandito ngayon, ako yun. Wala akong sakit eh. O kasi kung may sakit ako in the first place, hindi ako pupunta sa mall. O kung ikaw may sakit ka, sabi niya, bakit ka nandito sa mall? Ikaw ang umalis dito. Then parang medyo matapobre daw kasi yung tao. Kaya talagang tinuruan niya ng leksyon. Minura niya, sinigaw-sigawan niya. Kasi nabastos siya eh. Maski ako, bastusin mo ako in public. Putang ina mo, magkakaproblema ka talaga sa akin. Kakagating ko talaga yung mukha mo. Hindi sa akin pwede yun. Tapos, hindi ka pa tiga Makati, nasa Makati ka. Tapos mag-iinarte ka na ganun. Eh si Guanzon, tiga Makati. Yun. Yung puta, ilagay mo sa lugar. Pwede naman, umubos siya. Pwede naman, lumayo ka. Diba? Pero yung sisitahin mo pa ako, putang ina mo, minamaliit mo ko. Kasi ako, dito sa paligid ko, marami umuubo. Siguro, pag ubo ng ubo yung nasa tabi ko, ako na yung lalayo. Ako na yung naalis. Hindi na yung parang putang ina, ako may-ari nito, papaalisin kita rito. Hindi yung ganun. Ako na yung iiwas. Kung yung umuubo, walang modo at ubo ng ubo, hindi nagtatakip ng bibig, alis na lang ako. Para walang gulo. Diba? Napaka-simple lang naman yan eh. Lang naman yan eh. Let's coexist peacefully. Di ba? Pag-coexist tayo peacefully kasi ganyan. Tanginin yan. Ako papaalisin mo ko. Sasapakan talaga kita. Di ba? Ay ko nga sa inyo, dito sa Pilipinas, tas ibang lahi pa, Chinese. Putang ina mo, hindi ka naman Pilipino, susuntukin ko talaga mukha mo. Saan pa pwede yun? Yung ginawa ni Guanzon na yun, it's just right. Ngayon, kung hina-hype yan, na walang modo ang mga DDS, putang ina, wala kaming pakialam. Kung sinasabi nyo, ina-attribute nyo yung generalization na mga DDS, walang modo, palaaway talaga kami. Wala talaga kaming modo. Oo, at wala kaming pakialam sa sasabihin ninyo. Hindi kami self-righteous. At lalong-lalong hindi kami hipokrito. Na kapag sinalin mo kami, putang ina, magkakagulo talaga tayo. Di ba? Base sa investigation ng Billionaire News. Ano yan? Yung sa Billionario, yung sasakyan na nakita doon sa Malimaleta na pera, galing kay Sam Versosa, yung tumakbong mayor ng Maynila na di umanong aso ni Romualdez. Oo. Ang ina yan. Aso ni Romualdez yan. Di ba sinabi nga niyan, billion yung binigay ni Romualdez sa kanya. So, mas lalong maiko-connecta mo ngayon yung mga maleta na yun, yung mga pera na yun, mas lalong maiko-connecta mo ngayon yun kaya mas lalong maiko-connecta natin ngayon yun kay BBM, di ba? Pero isa-isa ng topic.
naman, pasok kayo ng pasok ng topic, di natin mapapag-usapan na. So, isa-isa lang, doon muna tayo kay Guanzon. Pagtapos kay Guanzon, pasok tayo ulit ng ibang topic. Rambol yung topic natin. Hindi tayo makakapag-react ng maayos yan. Yeah. So, ayun yan, mga bossing. Kung ako si Guanzon, kung pasalamat siya si Guanzon, babae. Kung lalaki si Guanzon, kung halimbawa ako sinabihan mo ng ganun, putang naman, himala ka makukulong tayong dalawa. Babasagin ko mukha mo talaga. Lalo na, foreigner ka. Kung hindi ka naman Pinoy talaga na puro, tapos pag-iinarte ka dito sa bayan kong Pilipinas, putang ina mo. Alam niyo, natatandaan ko nung nasa nasa Europe ako. Nasa Europe ako kasi Europe lang ako, US. Ngayon, isang buwan ako sa Japan. So yung mga basher ko ng mga hampas lupa, pasensya na kayo, hindi kayo magiging ako. Nung nasa Paris kami, kasama ko si Ate Mayel. Naglalakad kami kasi magulo sa Paris. As in, may mga alahas ako, may Rolex ako, tinanggal ko lahat dyan. Nung nasa Paris ako kasi, talaga dyan, maraming magdanakaw talaga dyan. Hi, Tinky, dyan sa Paris. Oo, mabuhay. Alice Busayog. So, nung nandiyan ako, naglalakad kami dyan, nagkamali kami ng dinaanan. Oo, doon kami napunta sa hood, kumbaga, sa medyo squatters area. Hindi squatters, pero daming homeless. At doon sa tawag dito, doon sa na yun, sa area na yun, mga boss, puros egoy. Tapos, sinasabi nila na madami daw talagang mga hold-upper doon. So, pero sabi ko, palag na to. Sabi ko, pag may nang hold up sa akin dito, sabi ko, sinabihan ko na yung mga kasama ko, tumakbo na kayo. May kipagrambulan talaga ako. Kahit nasan ako, kahit sa aking lupalop ako ng mundo magpunta. Tangin na yan kasi kung halimbawa man, sa ibang bansa, mapaaway ako dun madideport lang naman ako, pauwi pa rin naman dito sa Pilipinas. So wala akong pakialam. Basta hindi ako papayag na yung lahi natin mamalitin. O hindi ako papayag na kahit sino ka pa, kahit gano'n ka pa kalaki, papalag talaga ako. Kahit sa ibang bansa. Pero hindi ako bastos. Hindi ako magsisimula ng gulo. Hindi ako magsisimula ng komosyon. Pero kapag ka-in-invade mo yung privacy ko, kapag ka pumasok ka sa bilog ko at wala ang respeto, binastos mo ko, mas bastos ako sa iyo. So, isa pang instance, nasa Hague, sa Amsterdam. Tapos, nandun kami sa isang park. Doon sa park, nag-video call kami ni Jay Guevara. Siyempre, niyayabang ko, Jay, nandito ako ngayon sa park dito sa The Hague, sa the Netherlands. So, akala nung isang homeless na binivideo ko siya. Akala nung isang homeless binivideo ko siya. Yes, papunta ako ng Japan. 1 month ako doon. So, lumapit sa akin yung homeless. Ang laking tao. Lumapit sa akin. Tapos tinanong ako kung binivideo ko daw ba sila. Kasi nagmamariwana sila. So, sabi ko sa kanya, I'm talking to someone. Sabi ko, why am I gonna take a video of you? Who are you? Talagang inangasan ko din kasi putang na maninita mga maninindak. Ganyan kasi yung mga ibang lahi, sisindakin ka, kung masisinda ka, putang ina, sabi ko. Hindi naman ako lumaki ng ganito. Lumaki ako sa magulong lugar, tapos putang ina, matatakot ako sa'yo. Ayun, so talagang pumalag ako roon. Sabi ko, I'm not taking a video of you, I'm having a video call with a friend. Sabi ko, and why would I take a video of you? Who are you? Tapos nag-apologize sa akin na matras. So, kasi mahilig lang manindak ng mga, hindi naman tayo yung mayabang. Basta tayo, alam lang natin yung karapatan natin. Whether we are here or abroad, you should know your rights. Diba? So, ako kahit saan akong lugar magpunta. So, kung doon ako sa saan kayo sa Japan? Sa Tokyo. Tokyo po kami. Naka-stay kami sa Shinjuku. So, sa mga kababayan natin, meron akong dalang mangilang-ngilang shirt na Boss Dada at saka sombrero. So, dun sa mga unang mamimit ko ng mga kababayan natin, ng mga banateros sa
sa Tokyo, mabibigyan ko ng sombrero ng Boss Dada at saka ng t-shirt. So, hopefully, kita-kits tayo dyan sa Tokyo. Di ba? Kita mo yung suot ko. Damit ko pa yung suot ko, boss. Kasi ako si boss. Di ba? So, yan tayo. Mga bossing, hindi tayo bakla katulad ng mga vlogger ni Bongbong na utang ng tatapang sa keyboard, ang tatapang sa vlog. Ibahin nyo, Banateros. Hindi tayo papasindak sa mga kupal na yan. Diba? So, tama yung ginawa ni Atty. Guanzon na pumalag siya. Kasi Pilipino ka eh. Tapos nandito tayo sa Pilipinas eh. Hindi tayo pwedeng maliitin ng kahit sino. Lalo-lalo na kapwa natin. Diba? Respect begets respect. If you want me to respect you, you should respect me first. Pero yun. So there's nothing wrong with what Atty. Guanzon did. Yung pagwawala niya sa public, it's not humiliating for me. Para nga sa akin mas nabilib pa nga ako sa kanya. Kasi talagang malalaman mo na palapad siya. Diba? Hindi siya katulad ng ibang mga hindi siya katulad ng ibang mga nagtatapang-tapanga sa social media katulad ni Trillanes na kala mo napakatapang, kala mo napakagaling. Pero hinamo ng sumpukan ng barilan ni Robin Padilla, umiyak naman, diba? Hindi naman pumalag. Tapos ngayon, nagsasalita siya tungkol sa katapangan ni Pulong Duterte na hindi daw kumarap sa ICI, diba? So, hindi ka dapat nagsasalita tungkol sa katapangan, Antonio Trillanes, dahil isa ka pang supot. Hindi ka patuloy. Kaya wala kang moral ascendancy in terms of katapangan dahil bakla ka. Diba? After ng work, sana magkita. Yes, sige lang, message lang kayo sa mga kababayan natin na malapit sa Shinjuku. Kita-kits tayo dyan. Meron akong laging pinupuntahan pag napupunta ako ng Japan. Meron akong laging pinupuntahan dyan sa may Kawasaki. Kaya lang, nung nawala yung Facebook ko na isa, hindi ko na siya nakakausap. So, yun ang natin. So, good job, Atty. Guanzon. We are with you pagdating dito. Kung ano man ang paninira sa'yo. Tsaka, walang pakialam si Guanzon. Sabihin mo na balahura siya, sabihin mo na asal siga siya. Walang pakialam si Guanzon. Basta wag mong tapakan yung pagkatao niya and wag mo siyang babastusin because sabi ko nga, kung bastos ka, mas bastos ako. Diba? Kung kupal ka, mas kupal ako. Diba? Ganyan. Diba? Mayroon pala akong basher dito. Yung mga vlogger daw ni BBM, pogi. Kami daw mga bakulaw. Okay lang. Bakulaw talaga kami. Malalaki kaming mga tao. Hindi katulad ng mga vlogger ni BBM na mga maliliit na tao. Kasi ang bakulaw, malaking tao yan. At malaki kami. We are big personalities already. Hindi na kami apektado dyan sa mga kabakulaw ninyo, mga pukin na kami. Gano'n sa amin yan. Tapos na kami dyan. Kung yan lang ang pang-asar nyo sa amin, bakulaw, ganito, ganyan.